Yun oh, pwede sa battery ng motor. At pwede rin sa kuryente. So paano nga ba ginawa? So kailangan nyo po ng isang 12 volts DC motor. Ito po ay isang sirang electric fan na dati pong di kuryente. So ngayon po papalitan natin itong dating AC motor na to nitong DC motor na 12 volts. So ngayon po, baklasin nyo muna po. Tanggalin itong ilisi. At meron itong apat na screw, tanggalin din ito. So itong nasa likod naman po, wala po itong mga screw kaya hugutin lang po natin yan. So ito naman po, meron itong screw kaya gamitan natin ng screw driver. Pag natanggal na, hugutin lang po natin yan. So medyo malikabok na po ito ngayon, siguro kaya po ito ay nasira. Ngayon po, meron din po itong apat na screw din. So atin po yang tatanggalin, dyan po tayo magsisimula. Kapag natanggal na po lahat ng screw, hugutin lang po natin yan para matanggal po yung bandang likod. So hindi po pala natin mahuhugot yan kasi meron pa po pala itong lock sa ilalim. Yung umiikot po sa ating fan, yan po ay ating tatanggalin din para mabaklas natin ang likod. So kapag natanggal na, pwede nating hugutin ang bandang likod. Ngayon, sunod nating hugutin po yung pinaka-rotor niya. Hihilahin po natin yan para matanggal po. So bago po natin mahila yan, kailangan nating tanggalin muna yung pin na yan dahil haharang po yan sa harapan kapag hinila natin yung rotor na yan. So medyo makunat po yan tanggalin kaya pukpukin nyo na lang. Kapag na okay na, hugutin nyo na. Pero mas magandang gamitin dyan ay plies. Dito kasi sa ginamit ko, long nose dahil yun lang po ang available sa akin. So napakahirap niya pong baklasin. Pero tiyagain nyo lang po dahil kailangan po talagang matanggal yan para yung rotor ay mahila. So yan po, okay na. Nabaklas na rin po. So ngayon po, baklasin ulit natin tong rotor dahil wala na rin yung pin niya. So ito po ay medyo may katigasan po ito. Dahil medyo mahigpit po ang pagkalagay niyan dahil mayroong bearing po yan na nakaipit dyan. Dyan banda po sa may harapan. So ngayon po, medyo mahirapan talaga sa pagbaklas niyan. Kaya ang tamang diskarte po niyan para mabaklas yan ay ganito. Yung dito po sa ilalim, meron po yung screw para matanggal po yung ulo na yan na kung saan nakakabit ang rotor. So yan po, natanggal po natin. Pagkatapos nyan, mas madali pong tanggalin ang rotor na yan. So ngayon po, i-posisyon nyo po ng ganyan tapos biglang bagsak lang po ng sabay. So hanggang sa tumanggal po at maghiwalay po ang rotor dyan sa casing na yan. So ulit-ulitin nyo lang po. Yon, natanggal na. So ganun lang po ang diskarte niyan. So yung bearing po naiwan na. Hayaan nyo na po yan dahil okay naman, mas maganda naman po na mayroong bearing dyan para hindi masyadong maluwag yung ating 12 volts DC motor kapag isinalpak na dyan. So dahil natanggal na po natin, ibalik na po natin ulit sa dati. So ini-screw lang din po yan. So ngayon po, isalpak na po natin yung ating 12 volts DC motor. So sasakto lang po yan, medyo maluwag pa po yan. Pero okay lang po yan dahil mahigpitan naman yan mamaya kapag na-screw na. So ngayon, salpak natin ang likod. So mapapansin nyo po, medyo mahigpit po siya. Kaya tatanggalin din po natin yung bearing na yan. So ito po ay mahirap tanggalin ang bearing na to. So gagamitan po natin ng long nose. Hilain po natin ng paganyan. So yun po, natanggal na. So ito po pala ang nagiging problema kapag ibinabalik na po natin yung casing sa motor kasi maikli po yan. Ito po dapat ang ikabit nyo. Bibili po kayo ng bagong mga screw na ganyang kahaba. Kunti lang po yung diferensya nito. Hindi naman sobrang haba. Ganyan lang po ang kanyang haba na bilhin nyo. So kung makikita nyo po yung wire na yan, blue at saka yung brown, puputulin nyo po yan kasi mamaya yan po ang ikakabit nyo sa DC motor. So ngayon po tatanggalin nyo na rin po itong tanso na ito kasi hindi nyo na rin ito kakailanganin. Naka-screw lang din po ito kaya kailangan nyo ng screw driver. Pati po yan, tanggalin nyo na rin po yan. So kapag natanggal na po lahat, ganito na po siya kalinis, tingnan. So mas magiging magaan na po ang inyong electric fan. So yung pinutol nyo pong wire kanina na blue at saka brown, yan po ang ikakabit nyo dyan sa ating 12 volts DC motor. So pag na-wire nyo na po, wag nyo pong kalimutan na lagyan po ng electrical tape para hindi po mag-shorted sa loob kasi bakal po yung casing na sasalpakan ng DC motor na yan. So kapag okay na po lahat, isalpak na po natin ang ating DC motor. Pati po yung takip niya sa likod, isalpak na rin po natin.
So mapapansin nyo po ang distansya niya ngayon, kaya kailangan nyo po magpalit ng screw na mas mahaba. So kapag naka-align na po, i-screw na po natin para mahigpitan po yung motor sa loob. So ganito po yung magiging itsura niya, malinis na pong tignan at saka magaan na po yan. So ngayon po, ibalik na po natin sa dati yung cover niya, yung dating pagkakabit lang din po. So ito po yung wire niya, dito po natin ikakabit yung adapter o kaya yung battery. So ito po yung gagamitin natin, battery ng motor. So kahit magkabaliktad po yan, wala po yung magiging problema, kaso magbabaliktad lang din po yung hangin niya. So baliktarin na lang po natin para umayos po yung hangin. So kung gagamitin naman natin sa kuryente, kakailanganin po natin ng adapter. Wag po natin siyang i-direct na i-connect sa kuryente dahil 12 volts na lang po yung motor na ikinabit natin doon. Pinalitan na natin yung AC motor. So dapat po meron kayong adapter na 12 volts ang output. So kapag pinutol nyo po yung dulo ng adapter, yan po yung lalabas na wire, pula at saka itim lang po yan. So yan din po yung wire ng electric fan, yan po ang ikakabit nyo doon. So ganun din po ang proseso, kapag baliktad po, wala din naman maging problema, kaso magiging baliktad lang din po yung ikot ng LC, kaya baliktad din yung hangin. So baliktarin nyo na lang din po para maging maayos po yung buga ng hangin, para tama po yung direksyon ng LC. So, ito na po yung kanyang setup. Pag sa kuryente nyo po gagamitin, dadaan po muna siya sa adapter. So, ngayon po nakakonect na siya. Pwede nyo na siyang isaksak sa kuryente. So, yan po, gumagana na po. Basta siguraduhin nyo lang po na yung output ng inyong adapter ay 12 volts. So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana mayroon po kayong natutunan. Pa-like na lang po at subscribe para sa mga susunod na video.